Hello, good morning everyone. Welcome to Cosmophile Tarot PH, and for today's reading, meron po tayong pick a card reading. At ito po ay sumasagot sa tanong na sino ang hindi makamove on sa'yo. So, hindi po lahat makaka-resonate dito. Maging open-minded lamang po dahil ito po ay general reading. So, kung ready na po kayo, I'll give you again 10 seconds to choose the pile from this tree. Ayan. Your timer starts now. Okay, kung ready na po kayo at nakapili na kayo, let's start. So, doon muna tayo sa pile number 1. Okay. Okay, so for group 1, ito po. Let's reveal the cards. Sino ang hindi makamove on sa'yo? So, tingnan natin. Ayan, may clouds. Merong crossroads. Meron ding man. Okay. So, ayan, malinaw. Energy ito ng isang lalaki. Okay. Energy ng isang lalaki na possible na nasa, possible na malapit to sa'yo. Okay, possible na ito ay iyong nasa isang subdivision, magkapares kayo ng subdivision. Halos kapitbahay mo. Halos kapitbahay mo ito. So, meron din tayong energy of stability, persistence, loyalty, and dependability. Tapos, meron din tayong ayan, si Taurus. Possible na siya ay na-embody niya yung energy ni Taurus, or possible na siya ay yung zodiac niya ay Taurus talaga. So, earth signs. So, sabi dito, merong stability, persistence, loyalty, and dependability. So, parang nasa-sense ko naman dito na he is someone na pwede mong sabihan ng problema, o kaya friend mo ito. Possible na ito ay loyal sa'yo, na friend mo siya, or talagang kakilala mo na noon pa. Yun nga lang, meron tayong clouds dito. So, parang ano siya yung kanyang relationship sa'yo ngayon ay medyo hindi clear. Possible, parang meron kayong nagkalabuan kayo dati. Merong issue, or possible dito na ito ay naging ex mo na dahil sa somehow trabaho niya or career or decision niya na mag-abroad or mag-ibang lugar. Yan, possible yan na dahil dyan kaya kayo nagkalabuan dati. Okay. So, ayan, hinihiling niya kasi yung stability sa buhay niya. Siya ay, meron din tayong persistence dito. So, parang ang mas inuna niya before ay yung career kaysa love life. Parang gusto niya maging stable muna, or possible na siya yung gusto niyang maging ideal husband para sa'yo. Pero, dahil nga sa magiging long distance kayo, long distance relationship, hindi siya nag-pursue, or yung relationship nyo ay hindi nag-bloom. Yan. So, ano pa? Tingnan natin. Meron tayong strength. Ayan, merong paglayo sa'yo na nangyari. So, yun nga, nag-decide siya na mag-work muna, or focus muna sa kanyang career kasi strength dito. Itong tao na to, parang nakikita ko na ang dami niyang alam na ikabubuhay. So, parang ano siya, flexible kung tatawagin. Flexible siya kasi meron ditong strength card. Talagang kaya niya na mag-earn ng income na kahit ano. Kahit anong pasukan nitong tao na to ay talaga namang pasok na pasok. So, yung skill niya, ayan, meron din ditong infinity symbol na nagpapahiwatig or nagpapakita na siya ay lapitin or madaling makapag-manifest ng
ng pagkakakitaan. So dito, ayan, parang feel mo dati na parang bigla kanyang iniwan sa ere dahil umalis siya, may pag-alis na naganap. So parang feeling mo, iniwan ka talaga nitong tao na to. Kasi mas pinili niya yung career kaysa yung mag-bloom yung inyong relationship. So meron din tayo dito, 10 of Pentacles. Ayan. Talagang focus siya ngayon sa career. So pinapakita ng card na siya ay meron ng mga investment sa ngayon. Nakapag-manifest na siya ng talagang yung stability na hinahanap niya ay talagang fix na. Kumbaga, kung ano yung pinangarap niya ay nagkatotoo or na-manifest niya. Kung ano yung gusto niya talaga sa kanyang career. Pero ikaw, dahil doon, na-feel mo na parang may sabotage na nangyari or hindi naman sa totaling sinabotage ka, but iniwan ka niya because of his ambition, because of his work, or masyado kasing career-oriented din itong taong to. So, medyo matagal na rin kayong hindi nakikita at ngayon ay wala kayong contact kasi naiilang din siya to approach you kasi na-feel din naman niya na nagtampo ka. Okay, so ayan, positivity. Tapos, meron din tayong healing. Ayan. Kailangan nyo lang ng healing pa sa nangyari kayong dalawa. For, bago kayo magkaroon ng communication. Pero, ang maganda naman dito, andito si positivity. So, be positive lang kung hindi pa kayo taken parehas. For example, single ka, meron pa ring chance na magkaroon kayo ng contact. Kasi talagang iniisip-isip ka pa rin niya despite the success na naabot niya, na-achieve niya. Andun pa rin yung hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Actually, sinasabi ng card na iniisip ka pa rin niya ngayon. Kahit gano'n na parang iniisip niya ay sana kasama ko si ganito ngayon, sana kasama kanya ngayon sa tagumpay. Pero meron pa rin siyang plans to approach you sa mga susunod na mga araw or pwedeng sa isang buwan, after 6 months or next year. Gusto ka rin niyang i-approach kahit ganun yung nangyari sa inyo. So talagang hindi siya makamove on kasi parang sinasabi niya na itong success niya na na-achieve sa buhay ay lahat yon may bunga naman at gusto niyang balikan ka pagkatapos niyang maging stable. Okay. So, ayan, addiction, meron tayong self-indulgence, meron ding love call, saka engagement ring, o diba? Ang gusto niya dito, addiction, okay. Gusto niya, parang iniisip-isip pa rin niya na addiction to na parang saka iisip niya sa'yo, gusto niyang ikaw yung pakasalan niya, there's an engagement ring. So, gusto niya ng commitment pa sa'yo, and ayan, may love call, expect a call kung siya nga ito. Possible na siya talaga, kasi, di ba, possible na nasa long distance relationship kayo, malayo siya sa'yo. So, call lang talaga yung gusto niyang gawin or yung magagawa niya sa ngayon. And expect a call, may tatawag sa'yo, may kukontak or magme-message. Ayan, siya na yan. Tapos, ayan, self-indulgence. Meron siyang, talaga nag-focus siya sa sarili niya. And merong healing dito. Parang, hinihintay niya munang mag-heal yung nangyari sa inyo. Like yung kung galit na galit ka sa kanya or kung nagtampo ka sa kanya. You need some healing bago kayo makipag-communicate ulit sa isa't isa. Okay? Welcome back, Group 2. Thank you for waiting. So, ayan, basahin na natin yung inyong file. Kung sino yung hindi makamove on.
Yan, we have stork, lady, and ring. So, viewers, possible dito na yung mga nakapili ng pile number 2 ay karamihan sa inyo lalaki. Kaya si lady yung lumabas dito. So, meron itong may pagka sa karakteristik nitong lady na to ay parang nafe-feel ko na meron siyang pagka paano ko ba sabihin? Pagka madaldal, pagka intrimitida, okay? Marami siyang mga salita na basta marami siyang salita na siguro ano na yun, natural na sa kanya yun. Possible na ganyan talaga siya. Ganyan talaga yung kanyang personality. Or kung babae naman si viewer, don't worry kasi itong lady na to ay possible din na lalaki siya or pwedeng babae. Or kung lalaki man siya, pwedeng na-embody niya yung feminine energy. So, hindi maibig sabihin no na trans ito or bisexual. Pero, kasi ano yun kahit lalaki yung isang tao, possible na meron siyang feminine energy na na-embody. Okay? Yan, merong ring. So, possible din ito ay naging former girlfriend or boyfriend nyo na umabot kayo sa point na na-engage kayo or something na nag-propose siya. Possible na umabot kayo sa talagang nagplano na kayo na magpakasal. Pero, hindi siya natuloy. Bakit? Alamin natin. Okay, Aquarius. Lumabas si Aquarius. At meron tayong the North Node. So, si Aquarius, na-embody niya yung sign ni Aquarius. Meron dito ang originality, philanthropy, tapos progressive imaginings, tapos meron din tayong destined to have. So, yung kanyang bakit? Bakit hindi kayo na abot or umabot sa point na, di ba, engaged na, merong something na proposal na nangyari. Pero bakit hindi siya natuloy? Kasi, parang water sign ito eh. So, parang, di ba, pagka yung liquid, pagka yung mga tubig, no? Ipagpalagay na lang natin na para siyang liquid. So, si liquid kasi, siya eh, parang pwede siyang mag-flow sa iba't ibang direction. Yan, na-embody niya yan na parang, yes, umabot kayo sa point ng proposal, pero parang nasa-sense ko na medyo pabago-bago pa yung kanyang isip. Parang madali siyang parang masulsulan ng ibang tao. Possible na sulsulan to ng parents, ng family member, ng relatives, kahit sinong malapit sa kanya. Pagka once na kasi nasulsulan itong taong to, uurong to. Or kapag kahit ayaw nito, once na nasulsulan to, gugustuhin niya. Ganon yung, alam niyo yun, yung ganong energy. Kaya merong instance na nangyaring ganon. Tapos, ayan, the North Node may destined to have. So, ayan, kung nakikita nyo kasi, ito. So, ito siya, water siya na, parang liquid siya na dumadaloy lang sa, hindi kasi siya diretso. So, palikuli-ko eh. Alam niyo yun, palikuli-ko yung kanyang isip, yung kanyang desisyon. Ayan, meron din ditong parang nakatingin dun sa, parang may pagbabanta na nangyari. Ganon. Merong nag-udyok dito na, uy, wag mo ituloy yan. Possible na siraan ka. Possible na merong nag-chisme. Alam niyo yung mga maling akala. Yan. Tapos, meron pang mga intrimitidang nakapaligid sa inyo na possible ito ay kontra sa relationship. Tapos, malaki yung influence nun. Kaya, ganyan na hindi, parang umurong, dalawang isip. Tapos, ayan, dapat merong celebration, ayun, yung nabanggit ko kanina, merong engagement party siguro na nangyari, na
umabot kayo sa ganon, ayan, kasi nga, merong engagement party, merong kayong celebration before. So, possible na ito ay, ayun nga, na talagang nagbabalak na kayo na mag-settle for good. Tapos, biglang merong nag-rush dun sa situation na yun na parang, yun nga, kagaya ng sinabi ko, na-influensyahan siya or may nag-udyok sa kanya na wag mo ituloy yan kasi ganito. Parang, alam niyo yun, merong secret na na-reveal sa dalawa sa inyo. So, possible na ito ay nalaman mo yung dahilan or yung ano niya, yung kanyang ugali na bisto mo agad. That's why parang maganda rin yun na hindi natuloy yung inyong kung ano man yung for example, gusto niyo magpakasal. Maganda rin yung naging bunga niya na hindi natuloy kasi it's for your own good. Parang habang maaga nalaman mo. Yun, kaysa yung malalaman mo later on kung kailan married na kayo, mas mahirap yon. So, ayan, happiness, refinement. Meron tayo, yung resulta nito sa'yo, hindi pa kasi siya, parang meron kasing, ano dito parang na-reveal din sa kanya na, hindi naman pala totoo, sana hindi ko na lang siya sinunod. Hindi ko sinunod yung taong ito na nag-udyok sa akin na hindi pakasalan, hindi kanya pakasalan. Na-reveal din sa kanya yun. Parang nagsisi siya. That's why hindi siya maka-move on sa ngayon. Ayan, parang, eto, may happiness dito. Sa'yo, sa part mo, maganda naman yung result kasi mas nagdulot ito ng happiness sa'yo kasi what if ganyan, nagpakasal kayo tapos ganyan naman pala yung ugali niya later on, mare-reveal sa'yo. Mas magandang na-reveal siya as early as possible kaysa yung huli na ang lahat. So, meron ditong refinement. I think you are doing good now. Kung siya yung hindi makamove on, ikaw masaya ka sa buhay mo ngayon. Kasi, possible dito, nalaman mo yung, or nakilala mo na yung the one sa'yo. So, hindi mo na siya iniisip-isip. Siya yung nag-iisip sa'yo. Kasi nga, nagsisi siya na bakit siya nagpadala sa mga ganong eksena. 'Di ba? Ayan. Uy, may the runner, passion, tapos healthy choices, tapos merong soulmates. So, ayan, runner. Kasasabi ko pa lang, hindi siya makamove on kasi nga, siya yung, alam niya sa sarili niya na siya yung may kasalanan. Kung bakit kayo umabot sa ganyan. So, ayun, may ego rin siya dito na mas pinairal niya kasi yung kanyang parang wala pang masyadong desisyon sa buhay to na bakit ka naman naniwala agad-agad. Ayan. May passion din siya. Actually kayong dalawa parang good match kayo kung kayo yung nagkatuluyan. Meron din tayong self-love, self-care, being happier. So, this card pertains to you. Kasi nga, instead of parang maging malungkot ka or hindi ka maka-move on, baliktad yung nangyari. Nakaka-move on ka and you have, possible dito na nakilala mo na talaga yung the one mo. At hindi siya yon. So, mas, yung person mo ngayon ay better as compared to him or to her na walang sariling desisyon. So, good for you para i-celebrate mo yan. And congratulations kasi finally, hindi ka na nagdudwell sa past. So, siya ngayon yung hindi makapag-dwell. And kahit anong mangyari, kahit anong gawin niya, at least you are happy now sa iyong decision. And congratulations. So, yun lamang po, Group 2. Thank you. Group 3, welcome back and thank you for waiting. So, simulan na natin. Sino ba yung taong hindi makapag-move on sa'yo ngayon? Let's check. We have Moon. Ayan. We have Lilies. Tapos, we have Clover. Tingnan pa natin yung iba. May Fire tayo dito. Tapos,
meron ding earth sign. So, etong taong to, because of the moon card, medyo malihim. Okay, medyo malihim siya. And yung mga tinutukoy natin ngayon ay mostly naging girlfriend or boyfriend nyo before. So, ayun yung mas malamang sa malamang yun kasi hindi sila makamove on sa inyo. And tinatry nating basahin ngayon yung kanilang personality or kung sino man sila. Kasi sa inyo naman, hindi naman, siguro naman hindi lang iisa yung naging ex nyo sa past, di ba? Possible na 2, 3, 4 o kung sino man, kung sino dun sa 4 na yon o sa 5 na yun, kung nakailang ex man kayo, yun yung tinatry nating itap. So, itong tao na to ay medyo malihim, hindi siya ganun ka-open sa inyo. So, when I say malihim, maraming sikreto pa to na hindi ipinagkakatiwala sa inyo. I don't know, pero itong taong ito ay, ano naman siya eh, palabigay siya ng regalo sa inyo. Mahilig siyang magbigay and galante naman siya. Yun nga lang, medyo malihim tong taong to. As to that, kung bakit, hindi pa natin alam sa ngayon. And meron din tayong clover card. Pinapakita dito na he is parang swerte siya sa career. May maganda siyang trabaho. Yung source of income niya okay naman. That's why galante rin tong taong ito to give you gifts during your monthsary, birthday mo, Christmas, New Year, basta kahit anong occasion. And possible din dito na siya ay mapagbigay sa family mo. Hindi lang sa'yo, sa family mo. Yun nga lang, medyo ano siya meron siyang parang personality na hindi lahat sinasabi sa'yo. Medyo malihim. And I think yun yung dahilan kaya hindi kayo masyadong nagkakalinawan before nung kayo pa. Meron tayong fire. Uy, possible ito ay Aries, Leo, Sagittarius, and possible din siya ay Taurus, Virgo, Capricorn. Or for example, kung fire sign siya, meron din siyang embodiment of earth signs. Yung parang ano siya, patient siya, tapos ayun, practical. Kasi si earth sign, ano siya eh, yung mga earth signs kasi, more on career-oriented type of person. Yung hindi sila nakukontento sa isang source of income lang, kung hindi sila nakukontento sa may work ako, yung sa monthly salary, hindi sila nakukontento doon. Parang they are looking for another source of income para yun nga, practical kasi sila eh. Yang mga yan masisipag. So ayan, meron din tayong fire sign, siya ay makikitaan mo rin ng confidence, tapos positive thinker naman siya. At the same time, brave enough. Parang, ang lakas na loob nito. Kung alokin mo to na magbi-business, ay susugod yan. At hindi siya ganun kahirap ka-transaction. So, ayan. Ito. Meron din tayong Queen of Cups na reverse. Five of Cups, upright position. And meron tayong Two of Cups. Okay, so medyo ayun nga, because of him or her being malihim, ano siya, parang he or she is looking to other side na imbis na mag-celebrate or parang once na meron siyang hindi ma-hint or ma-hit na target, dun siya nagduduel sa. Okay, group 3, sorry, naputol yung ating video kasi may tumawag sa akin, bigla. So, ayan, balik na tayo. Ano yung sinasabi ko kanina? Andito tayo sa five of Cups. So, medyo ano siya, mahilig siyang mag-duel na, for example, meron siyang, medyo hindi maganda yung kanyang naging performance sa trabaho or sa iba niyang gawain. Medyo nagduduel siya doon and matagal siyang makamove on, tapos iniisip-isip niya. And meron din akong nasa-sense dito na siguro nung time na magkarelasyon kayo, hindi ko sure or yung iba lang sa inyo ha, kasi this is general reading, sinasabi ko nga. Yung iba sa inyo kasi
nung time na yon, yung time na nasa relasyon kayo nitong taong to, parang ano eh, hindi ko alam kung wala ba kayong trabaho nung time na yon, or kung meron man is hindi ganun kalaki yung income. Parang na-feel siguro nitong taong to na yung burden ay mas malaki sa kanya kesa sa'yo. So, tumingin din siya doon nung time na yon. Parang na-feel din niya na merong mga time na siguro aburido na rin siya na yun nga, hindi siya makadwell sa kanyang, for example, medyo ano kasi to, perfectionist itong ex niyo na ito. And because of this card, ito nga siya. Ay, pakita ko ulit. The Moon card. Tapos ito siya. Medyo maano siya sa emotions. Medyo mahirap basahin. Mahirap basahin yung kanyang iniisip. Okay? At hindi rin siya ganun nagsasabi sa inyo. So, nagkaroon din kayo ng issue about job, ayan, career, kung alam nyo naman na hindi nawawala sa relationship yung mga ganong misunderstanding. Of course, ano yan, part yan ng pagiging couple, di ba? So, may mga times na nakakaroon din ng mga pagtatalo sa mga ganyang topic. But, yan, maano siya, mahilig siya na silipin yung mga ganong issue sa buhay nyo. And there's this agreement. Parang, I don't know if itong taong ito ay inoblige na parang, tumitingin kasi siya sa, dapat kayong dalawa may work. Kayong dalawa laging may source of income. Kasi nga, sa hirap ng buhay, dapat magtulungan kayo. So, yun yung parang nangibabaw sa kanya. And there's this energy, ayan, sun. Ayun, maano siya, when it comes to his or her energy, talagang makikita mo na he or she is very competitive. Ayaw niya nang nasasapawan ng iba. And, maganda naman yung goal niya ron kasi he or she wants to have a stable income. So, para rin naman sa family na bubuin nyo sana, supposed to be. Pero, dahil sa ego na yon, dahil medyo ma-pride itong taong to, hindi kayo nagkaintindihan masyado tungkol doon. So, meron tayong clock, may axe, o diba, merong separation na nangyari sa inyo, merong phoenix, tapos kiss on a ring. Itong ex nyo na ito, possible to na he or she is still thinking about you nowadays. Kaya lang, ang sabi dito ng card, you need time, or it takes time para kasi syempre nakaka-offend din, or na-offend kayo in any means. I'm sure na na-offend kayo kasi sa nangyari, 'di ba, parang mas nangibabaw yung pride kaysa yung love. Tapos meron din ditong axe, ayun nga, this symbolizes your separation. Pero meron ditong the phoenix, so may new phase. Possible naman dito na may reconciliation kasi meron ditong lumabas din si agreement, tapos yung ito nga si citrus kasi na-embody nito, parang the sun card to eh. Meron ditong possible na reconciliation coming. Ayan, si Phoenix, lumabas din siya. So, merong parang new stage kung pagbibigyan niyo yung isa't isa. Tapos, may kiss on a ring. May option ka and may decision ka na gagawin if he or she is still welcome sa buhay mo. But, you need to think about it kung ano ba talaga yung nafe-feel mo para sa kanya, na gusto mo ba siyang i-forgive? Gusto mo siyang makabalikan? And kung halimbawang magkabalikan kayo, ano ba talaga yung yun na ba talaga? Yung second chance nyo ba ay mas sweet kaysa nung una? So, it's still up to you.
yun, merong reconciliation coming. So, yun lang, Group 3. Maraming salamat. Good luck.